Hallelujah, hallelujah. We welcome your presence. We welcome you, Holy Spirit. Come and move. Oh, hallelujah. Thank you, God. Let us all together invite the presence, the power, and the anointing of the Holy Spirit in our midst. 2, 3 or more gathered in His name, His very presence is in their midst. At alam po namin, Panginoon, hindi lamang po kami 2 o 3. Hundreds of people, Panginoon, ang nandito sa live stream po na ito, na naghahangad, nagnanasa, Panginoon, na maranasan ka ngayong umagang ito. And so I pray in the name of Jesus, maranasan ka ng bawat isa. Come like a flood. Come like a rushing wind, Lord. Saturate us now. Consume our hearts. Consume our whole being, O God. Patayin mo po ang pagnanasa ng amin pong laman, ng aming mga katawan. The spirit is willing but the flesh is weak. Kaya sa oras po na ito, hindi po laman, hindi katawan ang pagaganahin po namin, kundi ang aming mga spirito, Panginoon. Not by might nor by power, but only by your Spirit, O God. Allow us to connect to you, O God. Lord, let us feel the frequency of heaven. Hayaan mo, Panginoon, na ang kalangitan ay bumaba, Panginoon, sa aming kalagitnaan. Maranasan po namin ang kapayapaan mo, dakilang Diyos. Ang iyong kapangyarihan. Let your kingdom come, Lord. Let your kingdom come. Panginoon, ang tunay po naming citizenship ay hindi dito sa lupa, kundi diyan po sa kalangitan, sa buhay na walang hanggan. Kaya, Panginoon, patayin mo ang pita ng laman at hayaan mong mas manaigang ang iyong espiritu na nasa amin, Panginoon. Patayin mo, Panginoon, ang lahat ng mga bagay na magpapalayo sa amin sa iyo. Tanggalin mo, hallelujah, ang lahat ng desire sa mundong ito at palitan mo ng makalangit na mga bagay. Magkaroon po kami ng eternity mindset, Panginoon. Sa umaga pong ito, dalangin ko, dakilang Diyos, pakabalutan mo kami ng iyong banal at makapangyarihan dugo. Linisin mo po kami sa lahat ng aming mga kasalanan. Kung may mga pagkukulang man, may mga pagkakasalaman sa isip, sa salita at sa gawa, dalisayin mo po ang aming mga puso. Nais po namin, Lord, na malaya po kayong makakilos. Malaya po naming maranasan, Panginoon, ang kilabot ng iyong presensya sa pangalan ni Jesus. Be with us, Lord. Katagpuin mo po ang aking mga kapatid na nanonood po dito sa live stream na ito. Mag-umapaw ang iyong pag-ibig. Mag-umapaw, Panginoon, ang pag-asa, Panginoon, na meron po kayong kayang gawin sa aming mga buhay. Lord, this prayer na ginagawa namin araw-araw, alam po namin hindi ito mawawala ng kabuluhan. Kahit paulit-ulit kaming manalangin sa iyo, hindi kami magsasawa, hindi kami mapapagod, Panginoon. Kahit sabihin ng ibang mga tao, wala namang nangyayari, pero Lord, alam namin, meron kang ginagawa. Kahit sabihin ng mga tao, wala namang pagbabago, pero alam namin, Lord,
na you are doing something kahit sa maliit at mabagal na pamamaraan, but still it's a progress, O God. Magpapatuloy pa rin po kami, Panginoon. Hindi po kami titigil na lumapit, dumulog sa iyo, Panginoon. Every day, every single day of our lives. I-bless mo ang lahat ng mga nandito, ang bawat pamilya, hallelujah, ang bawat hanap buhay, negosyo, pagtatrabaho, ang lahat ng mga OFW, especially those who are in the Middle East, Lord. Let there be peace, Panginoon, sa lahat ng mga bansa. In Jesus' name, mangyari ang iyong dakilang kalooban, Panginoon, at pakaingatan mo ang bawat isa. May you supply all our needs, Lord, in the name of Jesus. Maraming salamat po. May you all cover us tightly with your most precious blood. And always fill us, Lord, with your anointing, with your presence. Salamat, Panginoon, sa umaga pong ito, sa pag-aaral po namin ng iyong mga salita. Patuloy po kayong mangusap, Panginoon. Hallelujah. At turuan mo kami. Magbago kami, Panginoon. Lumalim kami sa relasyon namin sa inyo. In Jesus' name. Hallelujah. Kayo na pong bahala sa lahat ng aming mga pangangailangan, Panginoon. At pinagkakatiwala at binibigyan niyo namin sa iyo ang pinakamataas na papuri, pagsamba at pasasalamat. Sa pangalan ni Jesus, lahat po ay magsabi ng Amen, Amen, and Amen. Praise God. Palakpakan po natin ang ating pong Panginoon. Hallelujah. Thank you so much po, Mami Jing, for that treasure box. God bless you, Mami Jing. Amen and Amen. Praise God. Purihin ang ating pong Panginoon. Hallelujah. So, tuloy-tuloy lang po tayo sa pagtatap, pag-share. Amen. Pag-repost ng ating pong live stream for today. God is good. Amen. Kamusta po ba kayong lahat? Yung totoo, kamusta kayo? Sige. Kasi simula pa lang po natin Kasi simula pa lang. Good evening, good morning po, Ate Gina. Yan, kamusta kayo? Ano ang tunay na lagay ng inyong puso? Okay lang ba? Sakto lang. Mabuti. Malungkot, relax. Yan, sakto lang pala ako. Yan. Sabihin mo kung malungkot ka ba? Nahihirapan ka ba? Getting better. Sakto lang. Amen. Okay naman po, pauwi naman sa Cebu. Okay, bumubuti. Bless, kasi nawala na po ang iniindang sakit. Praise God. Magulo. Okay, magulo. Sakto lang, pasaway minsan. Ito, medyo malungkot, wala pa po work. Hindi ako, brother, nahihirapan ako right now. It's okay. Waiting for the one. Napangihinaan minsan, sakto lang. May kapayapaan po kahit may problema. Nakaka-move on, amen. Worried, trying to move on. Homesick. Nasa ang lugar ka na nga, Steph? Ma'am Shtata, blessed and trusting. Ako, kung may magtatanong sa akin kung kamusta ako ngayon, for the past days kasi ang dami kong gustong mangyari pa rin Like, alam ko naman na maganda ang plano ng Panginoon sa buhay ko. Pero sa sobrang daming nalalagay sa isipan ko, what if ganito, what if ganyan, what if ganito, parang Lord, sabi ko na lang, magpapatianod na lang ako. Ganon. Magpapatianod na lang ako. Kasi so far, provided naman ni Lord talaga lahat May mga financial struggles, sad, missing someone in heaven, hopefully going better sa health. Well, iba-iba tayo ng mga pinagdadaanan. Pero sabi ko, Lord, magpapatianod na lang ako sa kagustuhan mo. Magpapatianod na lang ako. At ngayon, ito, going back to the normal schedule, sabi ko, kung iisipin ko at kung may mga gagawin na naman ako, di ko naman alam kung anong mangyayari. Sabi ko, ito na lang.
Devotion na lang ulit sa umaga, sa gabi, magpapatianod na lang. Alam ko namang mangungusap ang Panginoon. Kagaya kanina, hindi ko naman alam na gagawa ako ng second account para sa heart to cart. Ang ganda nun, di ba? Heart to cart. Di ba? Hindi ko naman alam yun. Pero, ang galing ng Lord, di ba? Kasi habang nagpapatianod tayo sa Kanya, siya naman ang gumagawa ng way para sa atin. Open na natin yung treasure box ni Mami Jing. Maraming salamat, Mami Jing. God bless po. At nawa po, itong heart to cart na ito ay maging way ng Lord para i-provide ang lahat ng mga pangangailangan ko din. Yan. So, praise God, Ate Colleen. Amen. Kaya i-follow nyo yung heart to cart. Okay lang po ba? Oh, ha? Amen. Ate Ana Lu. Amen and amen. Oh, follow nyo yung heart to cart. Aayusin ko pa yan. May tuturing po bang may plano si God sa mga sanggol na kapapanganak pa lang na may sakit na nakamamatay? I believe yes. Alam nyo, may napanood akong isang video na isa siyang bata na may cancer. Sabi niya, I don't know kung, nalimutan ko na yung mga exact words, pero masaya siya. Kasi iniisip niya na may plano pa rin ng Panginoon sa buhay niya kung bakit siya ganun. May plano pa rin ng Panginoon sa buhay niya. May mga bagay pa rin tinuturo ang Panginoon. Hindi lang sa kanya, kundi sa mga tao na nagmamahal sa kanya. At alam niyo yung tinuturo nun, life is too short. Life is too short. Kaya tama yung sinasabi sa Bible na we need to number our days. No, magbilang tayo ng araw natin sa mundong ito. Kasi hindi natin alam hanggang kailan pa ba tayo mabubuhay. Di ba, napakaikli lamang po ng buhay natin sa mundong to. Kaya, saan ba natin ginugugol? Saan ba natin ginugugol yung oras at panahon po natin? Panoorin niyo po yung video ko sa TikTok about dyan. Nung dumalaw ako sa isang kaibigan na namatay. Sabi ko, ang ikli lang talaga ng buhay, no? Kasi doon sa James, parang sinasabi doon na bukas may plano tayong pumunta tayo dito, pupunta tayo sa ganito. May ganung text sa James na para bang sure na sure sila na meron pang bukas. Pero sino bang may hawak ng bukas? Hindi natin hawak ang bukas. May mga taong natulog ng gabi, kinabukasan wala na. Di ba po? Hindi natin alam kung anong pwedeng mangyari mamaya, anong mangyayari mamayang gabi, bukas, sa susunod na araw. Yes, may mga plano tayo. Okay, next week meron tayong vacation. Sa Holy Week meron tayong ganito. Okay, may tour tayo. Pero, plano lang natin yon. Pero hindi nga natin alam kung makakarating pa ba tayo doon. Makakasama pa ba natin yung mga mahal natin sa buhay noon. Hindi natin alam. Kaya yung ngayon ang mahalaga. Mahalaga yung ngayon. Ano yung mga bagay na pinagkakaabalahan mo, ginagawa mo ngayon? Sabihin mo, next week ko na siya patatawarin. Next week na ako makikipag-ayos sa kanya. What if wala na siya next week? Or what if wala ka na next week? Ang daming bagay na pinagpapaliban natin. Ang daming mga bagay na sinasabi natin, may next time pa naman. But what if wala nang next time? What if? Kaya ngayon, alam nyo, pagpapaalala sa atin to ni Lord di ba? Kung may mga bagay ka pang hindi nagagawa na kailangan mo nang gawin, gawin mo na ngayon. Di ba? Magpatawad ka na ngayon. O humingi ka na ng tawad ngayon. Sabihin mo na mahal kita. Kasi hindi natin alam kung
Masasabi pa ba natin yun at maririnig pa ba nila? Amen. Ang daming realizations kahapon. Amen. Sobra. So, ngayon po, yan, ating introduction pa lang, wala pa tayong devotion, pero may mga pangungusap na si Lord sa atin. No? Natututo ba kayo dito? Sige, mag-review muna tayo. Sino ang main character natin ngayon sa Exodus? Sino? Si Moses. At sino ang father-in-law ni Moses? Okay. Jethro or Reuel? Parehas lang sila. Reuel, Jethro. Amen. At sino ang asawa ni Moses? Sino ang asawa ni Moses? Si Zipporah. Nice. Very good. Zipporah po Zipporah, hindi si Sarah. Zipporah. Zipporah. At sino ang kapatid ni Moses? Sino? Yan. Aaron. Pero actually, meron pa yan eh. Okay, dalawa sila eh. Si Miriam. Pero wala pa, hindi pa natin napapasadahan si Miriam. But si Aaron at si Miriam. Yan. Sila yung mga kapatid ni Moses. So, praise God dahil natututo po tayo. Search natin. Okay po, Ate Kang. Praise God. Ay, okay po. Labade. Okay po, Ate Analu. Praise God. Sige po. Siya daw po ay from, he was a Kenite and a Midianite priest, Father Zipporah. Midianite daw siya. Opo, lahat po yan ay Old and New Testament na po. Ano po iba yung design nito, itong NLT, iba siya. Kaysa po yun nandyan sa basket. Pero same lang naman ang laman. Iba lang siya ng cover. Nasaan na nga ako? Exodus chapter 8. Okay, so praise God. Praise God. Natututo po tayo. Yeah, God is good. Okay, so ngayon po,
ay dadako na po tayo sa atin pong devotion, and we are now in Exodus chapter 8. Exodus chapter 8. Ito. Marami na naman tayong realization, mapupulot na mga learnings and realizations for today's devotion. Nawa po mangusap ang Panginoon sa atin ng malalim. Amen. At kung may mga dapat na i-correct, ma-correct. Kung kailangan makatanggap ng rebuke at masaktan, tanggapin po natin. Bato-bato sa langit, ang tamaan, magpatama. At ang mga tatamaan ay magbago. Sige po, yung mga questions nyo po about the Bible, try natin doon sa Heart to Heart pag nag-live po ako doon. Okay? Praise God. So, Exodus chapter 8, ang title po ng atin pong pag-aaralan ay gusto ko magpatama araw-araw. Tama, Ate Mary Jane. When temporary relief is not true repentance. When temporary relief is not true repentance. Amen po, Ate Gina. Amen. Kahit ano po dyan, Ate Kang, pwede po yan. Kung Tagalog ang gusto nyo, yung MBB na blue, tapos kung English yung NLT or ESV. Sometimes, di ba, meron tayong mga yung parang akala natin tapos na. No? Kasi, okay Lord, naihingi ko na to ng tawad sa iyo. Akala mo, naihingi mo na ng tawad sa Panginoon. So, akala mo, okay na. Kasi maganda na yun nangyari. Maayos na ulit, nagiging smooth na ulit. Pero the question is that really true repentance? Kasi dito po sa Exodus chapter 8, nagpatuloy po yung confrontation ng Panginoon at ni Pharaoh. At habang sila po ay nagkakaroon po ng confrontation, palala ng palala ang mga plagues, no? Itong 10 plagues po na ito. Ano po ang mga nangyari dito sa chapter 8? Kasi sabihin ng Pharaoh, sige, pakakawalan ko na sila. Kung nabasa nyo po, no, itong Exodus chapter 8. Maganda po na magbasa muna kayo ng Bible bago tayo mag-devotion. Mag-advance reading po kayo. At sundin nyo po yung, pwede kayong sumunod doon sa Bible reading program natin. At balikan nyo itong mga devotions po natin. No? So, ano nangyari dito? Yung plague po ay nag-i-intensify palalo. Kahapon, nakita natin yung Nile ay naging dugo. Nako, nasa Revelation na si Arya. Praise God! At ngayon naman po, ito naman, frogs cover the land, gnats rise from the dust, and flies fill the house of Egypt. Ito po ang nangyari dito po sa Exodus chapter 8. Nadagdagan po ng mga salot, no? Frogs, gnats, and flies. At this point, Pharaoh is no longer merely observing. Siya po ay nape-pressure na. Kasi nakikita niya na itong mga nangyayaring ito na kailangan ng umalis po ng mga Israelites doon po sa land of Egypt. So, hindi niya na lang ito tinitingnan. Meron ng pressure sa kanya from every side. And yet, even in the middle of these undeniable signs, ano po nangyari? His heart remains unstable. His heart remains unstable. Alam mo yun, sa ating mga buhay, hindi po lahat ng tao na gusto ng relief ay nagnanais na isuko ang kanilang buhay sa Panginoon. Nagnanais magsuko sa Panginoon. Di ba tayo po mga tao, gusto natin minsan na gusto ko nang magpahinga. Gusto ko naman ng relief. Gusto ko naman na matapos na lahat ng mga problema natin sa mundong ito. Pero yun lang yung gusto natin. Pero hindi naman tayo nagsusuko sa Panginoon.
Ang Pharaoh, gusto niya ring matapos na lang lahat ng ito, lahat ng mga salot na ito. Kaso, ayaw naman niya magpailalim, magpasakop sa kalooban ng Panginoon. Sino po dito yung ganyan minsan? Para, Lord, tapusin mo na yung mga problema ko. Kaso ang tanong, nagpapasakop pa ka ba sa kalooban ng Diyos? Diba, minsan sinasabi natin, Lord, gusto ko na pong magpahinga, gusto ko nang matapos lahat ng to. Sabi ng Lord, hindi ka nga sumusunod sa akin eh. Ito nga yung gusto kong gawin mo, ito nga yung gusto kong lakaran mo. Hindi tayo marunong magsuko ng ating kalooban sa Diyos, and yet gusto natin ng comfort, gusto natin ng relief, gusto natin ng blessing, gusto natin ng healing. Pero where is surrender? Kasi si Pharaoh nakikita niya ni. And for sure, gusto niya nang matapos itong mga salot na ito. Kaso anong sabi dito? His heart remains unstable. Ayaw naman ni Lord na masaktan ka. 'Di ba? Kaso minsan tayo ang pumipili, ang nagdedesisyon na masaktan po tayo. Tapos kapag nasaktan tayo, ano sabihin natin? Lord, bakit nangyari to? Ang tanong, bakit mo ginawa? Diba? Sinasabi mo, Lord, bakit nangyari to? Sabi ni Lord sa'yo, bakit mo ginawa? Tama, diba? Minsan sa katigasan po ng ulo natin, nasasaktan tayo. Ganyan din yung nangyayari kay Pharaoh dito, kaya nag-i-intensify yung plague. Ito pong sinasabi ko sa inyo ay personal interpretation natin. Maaari may mas malalim pa na explanation dito kung pag-aaralan natin ng theology. Pero dito kung i-relate natin sa sarili natin, di ba parang lahat tayo kagaya ni Pharaoh? Nakikita mo na minsan, pero ayaw mo pa ring tigilan. Ilang beses ka nang tinuturuan ng Panginoon eh. Sometimes people want the pain to stop. Gusto nating matigil na yung mga sakit, di ba? Pero they do not want their hearts to change. Gusto mong matanggal yung sakit na meron ka? Gusto mong umalis na dyan sa sitwasyon mo na yan? Pero ayaw mo namang magpabago ng puso sa Panginoon. So, totoo yun. Yung temporary relief is not the same as true repentance. Temporary relief. Alam niyo yung mga temporary relief minsan. Ito yung, okay, may problema ka, ano gagawin mo? Sasama ka sa mga barkada mo, makikipag-inuman ka, magpa-party-party kayo, temporary relief, magbabakasyon ka, akala mo yun yung magpapasaya sa'yo. Ito pa, Mami, Ate Analu. Temporary relief is not the same as true repentance. Yung mga temporary relief na, kakain lang ako sa restaurant, mag-hotel na lang ako, magbabakasyon ako, akit ako sa bundok, etc., etc. Temporary relief. Pero sige, nagbakasyon ka. Sige, nagpakasaya ka. Pero ang tanong, may nagbago ba? Kasi kung true repentance yung ginawa mo, hindi mo na kailangan ng temporary relief. Kasi yung relief natin, yung comfort natin, yung peace natin, nasa Panginoon eh. Nasa Panginoon na. Diba, Arian? Minsan ganyan din tayo. Ako din minsan. Kala natin, makikita natin yung kasiyahan kapag nandoon tayo sa comfort zone natin. Ano yung comfort zone natin, di ba? Mga kaibigan mo, barkada mo. Tama, metanoia talaga eh. True repentance talaga ang gusto ng Panginoon sa atin. So, mga kapatid, hindi lahat ng mga taong gusto ng relief ay gusto rin ng surrender. True pass, na-realize ko pag di mo talaga sunod ang kalooban ni Lord, mapapahama ka. Tama. Pero alam niyo, kapag nandoon kayo sa moment na yon, akala yun yung magpapasaya sa inyo, akala yun yung magbibigay ng kasiyahan sa inyo,
marirealize mo rin in some point, hindi pala. Marirealize mo rin in some point, si Jesus lang talaga ang kayang mag-occupy ng space na yon sa aking puso at wala nang iba. May God-shaped vacuum sa puso mo na tanging ang Panginoon lang ang makakapuno. So here in Exodus chapter 8, nagpadala ang Lord ng 3 salot, 3 plagues, yung frogs, yung gnats, yung flies. And each plague reveals that Egypt's gods, systems, and sorcery are powerless before the Lord. Actually, nakipag-negotiate si Pharaoh no? Pharaoh begins to negotiate. At anong sabi dito sa Exodus chapter 8? Nag-ask siya na ipag-pray siya ni Moses. Nag-offer din siya ng partial compromise. Nag-seek din siya ng moments of relief. Pero every time na nagkakaroon na ng pressure, tumitigas na naman ang kanyang puso. And this chapter reveals the difference between wanting consequences removed and wanting the heart transformed. And that difference still matters today. Alam niyo po yun? Ito. May mga tao na gustong mawala yung consequences. Yan. At may mga tao na gusto namang magpabago ng buhay, ng puso sa ating Panginoon. Dalawa pong klaseng tao ang makikita po natin dito sa chapter 8. Yung gustong mawala lang yung consequence o yung tao na gustong magpabago totally sa Panginoon. Kaso nakita natin dito kay Pharaoh, no? Gusto niya lang mawala yung mga consequences. Gusto niya lang mawala yung mga salot. Pero every time na mawala na yung mga salot na yun, bumabalik uli siya sa dati. How many of us, right now, kagaya ni Pharaoh? Lord, pagalingin mo lang ako. Maglilingkod na ako sa'yo. Gumaling. Bumalik naman sa dating buhay. Inom dito, inom dyan. Bisyo dito, bisyo dyan. Lord, tawag ulit kay Lord. Ang daming mga taong ganyan Kapag nawala na yung hirap, di ba? Na pinagdadaan, kapag nahihirapan, lakas ng tawag sa Panginoon. Di ba? Lakas tawag sa Panginoon. Pag may pinagdadaanan, gusto lang mawala yung mga consequences, gusto lang mawala yung mga sufferings. Pero kapag nawala na yung suffering, balik na naman sa dating buhay. Di ba po? Minsan ganyan tayo. Nakaramdam ka na parang sumasakit yung ulo ko. Lord, tanggalin mo na. O pagkatapos mo na namang matanggal yung sakit ng ulo mo, kain dito ng taba. Di ba? Cholesterol, mamantika, sugar. Sabi ko sa inyo, bato-bato sa langit, ang tamaan magpatama, ha? Hindi ko kayo pinapatamaan. Gusto ni Lord magbago tayo dito. Okay, magbago tayo. Kasi minsan pag may nararamdaman tayo sa katawan natin, doon tayo tumatawag sa Panginoon. Pero pag wala, okay ka naman, di ba? Parang wala. Dapat tayong lahat, gusto natin araw-araw magpabago ng puso, ng buhay sa atin pong Panginoon. Okay po ba? Sa pulpo, tago sa buto. We're so blessed to be convicted. Opo. Pero ngayon po, may pag-asa pa tayo, mga kapatid, ha? Huwag tayo maging si Parao. Huwag tayo maging si Pharaoh. Na kapag nawala na yung isang salot, babalik na naman siya sa katigasan ng kanyang puso. Temporary relief yun Diba? Temporary relief yun. So dapat, hindi yung temporary relief yung hinahanap natin, kundi yung fully surrendered life. Kasi kapag fully surrendered ka po sa Panginoon, lahat ng mga bagay, no?
Kahit hindi nga relief eh. Kahit minsan nasa problema ka eh, mapayapa yung puso mo eh. So, 3 mga bagay po ang iwanan po natin sa umaga pong ito. Thank you for this reminder. Amen po. Kaya kapag nakaranas tayo ng temporary relief, mga kapatid, huwag ka nang bumalik dun sa dati. Hayaan mo na tinanggal ka na ni Lord eh, di ba? Para ito ngayon like kung sinasabi sa atin. Tinanggal ka na ni Lord sa ganyang sitwasyon, huwag mo nang balikan. Okay? Huwag mo nang balikan. Inalis ka na nga ni Lord eh. Pinagaling ka na niya, inalis ka na niya sa mga maling tao, pinagpala ka na niya. No, huwag mo nang balikan yung dati na depressed ka na naman, sinasaktan ka na naman, etc. Amen! Ate Analu! Kaya love na love po yan si Ate Analu eh. Grabe rin yung binitawan niyan. Grabe. Kung alam nyo lang, grabe. Grabe yung binitawan niya. Napakalaki. Sobrang challenging nun. No turning back. Ako po, Pastor, niwasan ko yung ibang nakasanayan ko tas nawala ang phone ko. Oh, di ba? Nawala yung phone mo. Pero may pinalit naman Ate Maria, no? May pinalit naman si Lord. So, mga kapatid, kapit lang. Point number 1, at wala akong pinagsisiyan sa decision ko at yon, bunso, kasi mas pinabuti ako ni Lord. Amen. Tapos sa isang week, nagbasa lang ako ng verse at nasa ulo ko. Wow! Paano po kung nasa struggle ka po pero nakakaramdam ka po ng peace, di na tulad ng dati na balisa? Which is good. You can be peaceful in the middle of struggle. No? In the middle of struggle. He cheated, okay na po ako, pero minsan babalik po ng trigger asawa ko. Ayun po, Apple Jane. Give him chance. Give him chance. Okay? Na bumabawi naman po siya. Ang maganda yung bumabawi. Tama yan. And thank you po, Ate Apple Jane, dahil pinili niyo po siyang tanggapin. Hindi lahat ng babae kayang gawin yun. No. So God bless. That's peace that makes no sense. Kaya totoo yung sabi ng isang quotation eh. No God, as in K-N-O-W. Kung kilala mo si Lord, no God, no peace. So kapag kilala mo ang Lord, alam mo rin na merong peace. You know God, you know that there is peace. No God, no peace. At no God, as in N-O, no God, N-O, no peace. Nagets niyo po? Kapag kilala mo ang Panginoon, may kapayapaan ka. Kapag wala kang Panginoon, wala kang kapayapaan. No God, no peace. No God, no peace. Okay? So, dapat meron kang Panginoon sa buhay mo. Amen. God bless you, Mark. Amen. It's okay. Balik lang lagi dito. Balik lang lagi. So, number 1, God will disturb what we refuse to surrender. God will disturb what we refuse to surrender. Ano sabi sa Exodus chapter 8 verse 2? If you refuse to let them go, sabi dito, if you refuse, kapag binagbawalan mo silang umalis dito, I will send a plague of frogs on your whole country. So God will disturb what we refuse to surrender. Ayaw mo pa bang isuho yan? Nagmamatigas ka pa rin ba? Sabi dito sa Psalm 66 verse 18. Psalm 66 verse 18. If I had cherished sin in my heart, the Lord would not have listened. The Lord would not have listened. Meron ka ba bang kasalanang minamahal sa iyong puso? Sabi dito, hindi tayo pakikinggan ng Panginoon. Kahit anong panalangin mo. Kung meron kang chine-cherish na kasalanan sa puso mo,
Sabi sa Jonah chapter 2 verse 8, Jonah chapter 2 verse 8, those who cling to worthless idols turn away from God's love for them. Baka meron ka pang mga worthless idols, kapatid. Baka meron ka pang ibang priority kaysa sa Panginoon. Ano mo nangyayari sa'yo? Napapalayo ka sa pag-ibig ng Diyos. Napapalayo tayo. Si Pharaoh kept resisting God's command. So God allowed disruption to increase. Kaya nag-i-intensify talaga yung mga plagues. Kasi nagre-resist pa rin siya. The frogs were everywhere. No? It was everywhere. Yung mga palaka. Nasa loob ng bahay, nandun sa bedrooms ng mga Egyptians, ovens. Grabe. Talaga nagkaroon ng disturbance. Kasi bakit? Ayaw ni Pharaoh eh. Matigas yung puso niya eh. Sometimes, yung mga kaguluhan sa buhay natin ay hindi lamang po basta, parang bad timing to Naku, parang ang pangit ng nangyayari Hindi lang siya bad timing, yung mga disruptions, yung mga kaguluhan sa buhay natin. It may be God pressing on the area we keep refusing to yield. Ayaw mo pang isuko. Ayaw mo pang isuko. May mga bagay ka ba bang pinoprotektahan? Anong sabi dyan? When we refuse to surrender, God will often allow discomfort to expose what we keep protecting. Tanungin mo nga yung sarili mo ngayon. Tanungin mo lang. Kung kukomprontahin ka ng Panginoon ngayon, meron ka bang mga excuse na sasabihin instead of surrendering? What will you choose? Excuse or surrender? When God confronts you today, this very moment, anong sasabihin mo? Mag-excuse ka ba? Lord, pasensya na, hindi ko pa kayang isuko. Lord, sa susunod na lang. Hindi ko kaya. Masasaktan ako. Mag-excuse ka ba? O magsusuko? Ikaw ang makakasagot niyan. Diba? Sa mundong to, maraming kaguluhan. Totoo. Napakadaming kaguluhan. Masasaktan ka. Ako na nagsasabi sa'yo, masasaktan ka. Mahihirapan ka. Magugulo yung buhay mo. Okay? Kaya anong dapat gawin? Magsuko. Always choose to surrender. God will often disturb our comfort before He delivers our freedom. Amen, Ate Eden. God will often disturb our comfort. May guguluhin talaga siya. May tatanggalin siya. Bago kanya dalhin at magkaroon ka ng kalayaan. Ang susi, pagsusuko. Amen?
Mabuti lang sumuko kaysa habang buhay na masaktan. Amen. Tama yon, sabi ni Nix, diba? Sometimes, He has to break you before He blesses you. Kuya, bakit nung sinuko, mas lalo nagkaroon ng mga pagsubok? Is God testing my faith? Yes! Yes, yes, yes. Ang pagsusuko sa Panginoon, hindi ibig sabihin ang kapalit nun smooth agad. No? Hindi smooth. Ang pagsusuko ng buhay sa atin pong Panginoon ay pagtitiwala sa Kanya na kahit anuman ang mga bagay na dumating sa atin, patuloy tayong aasa sa Kanya. Amen? At magkakaroon ka ng kalayaan. Magkakaroon tayo ng kalayaan. Ako, pag may mga ganyan ako mga moments sa buhay, iniisip ko lang yung mga Bible characters na, Lord, grabe yung mga pinagdaanan nila. No? Mga Bible characters, especially the 12 disciples of Jesus. Grabe yung pagmamahal nila sa Panginoon. Kung paano nila nilaban ang kanilang pananampalataya to the point of death. To the point of death. Pero hindi sila bumitaw. Maaring nasaktan sila, 'di ba? During their time, yung buhay nila na naglilingkod sa Panginoon, nasaktan sila. Marami silang sinakripisyo. Marami silang mga bagay na talagang pinagpagura nila yon, for sure. Kasi daming persecution during their time daming persecution. Kung titingnan natin, na-deliver ba sila sa, parang na-deliver ba sila? Nagkaroon ba sila ng freedom? Pinatay nga sila? Ang alam niyo, sagot ko sa inyo, opo. Kasi right after their death, nandoon sila sa buhay na walang hanggan. Alam niyo po, minsan hindi natin makikita yung tunay na paglaya sa mundong to. May mga time siguro talaga na kailangan nating magpagal at maghintay. Alam niyo, malaya pa nga tayo sa Pilipinas Malaya pa tayo. Hindi tayo pinagbabawalang magbasa ng Bible. Sa ibang bansa, bawal ang Bible. Bawal. Tayo dito malaya tayo makapag-preach. Yung iba binaban. They cannot preach the gospel. Pero tayo dito malaya tayo. Kaso ang problema, yung iba ayaw pa rin no? God bless you po, Mr. Fabian. Pagalingin po kayo ni Lord. Diba, napakalaya natin dito sa Pilipinas. Yung iba, halos patayin sila kapag sila ay nag-aaral ng salita ng Diyos. Tayo dito, we have all the freedom. Diba? Nilalapit mo na yung Word of God. Nilalayuan pa rin. Sabi ko nga sa inyo, kung lahat ng mga nagdaan dito ng mga tao, diba? Nakinig sila ng Word of God ngayon, ay magbabago Pero iba, wala lang. Sige, scroll, hanap ng mga temporary things sa mundong ito. Nakakalungkot na katotohanan. Kaya tayo na mga Christians, huwag ka na magtaka kung bakit may mga kailangang guluhin ng Panginoon. Kasi diba nakwento ko sa inyo, kapag merong inaayos, magulo. Kapag ikaw ay nagpa-renovate ng bahay, bago gumanda yung bahay mo, guguluhin muna. Maraming alikabok,
Maraming dumi, makalat. Pero right after ng lahat ng ito, maganda ang kalalabasan. Maganda ang kalalabasan. Kaya kung feeling mo ang messy ng buhay mo, magulo, makalat, sira, wasak, ibig sabihin may nire-renovate si Lord. May inaayos ang Panginoon at may ginagawa siyang bago sa buhay mo. Amen. Tandaan mo palagi yun. Okay? Tandaan mo palagi yun. Para hindi ka na, kaya pala nagkakagulo yung buhay ko kasi may inaayos lang si Lord. Kaya pala, nahihirapan ako ngayon kasi may inaayos si Lord. Under renovation. And point number 2, mga kapatid, wanting the pain gone, gusto mo lang mawala yung sakit, is not the same as wanting God. Minsan gusto mo lang mawala yung sakit di ba? Pag nawala na, wala na ulit. Exodus chapter 8 verse 8, sabi dito, Pharaoh summoned Moses and Aaron and said, "Pray to the Lord to take the frogs away from me and my people." Ipag-pray mo naman, Moses, na mawala na ang mga palakang ito. Pharaoh asked for prayer. Diba? Maganda na nag-ask siya ng prayer. Maganda yon. Pero hindi ng transformation. Ang daming mga tao nagpapapray, Pastor, pag-pray mo ako, nagumaling ako. Pag-pray mo ako na ganito, ganyan-ganyan. Pag gumaling, wala na nga ulit. Kaya dapat ang panalangin, Lord, baguhin mo ako. Baguhin mo ako. Gusto ni Pharaoh mawala yung mga frogs. Pero ayaw naman niyang magpasakop sa ating Panginoon. And this is one of the clearest pictures in Scripture of shallow response. No? Mababaw na tugon. Many people cry out to God when the consequences are heavy. But once relief comes, they return to old patterns. Ang daming mga umiiyak ngayon. 'Di ba? Ang daming mga gustong magpabago ng sitwasyon at hindi buhay sa Panginoon. Pwede po, Ate Gina. Pwede. Sapagkat hindi niya kilala ang Panginoon Hindi niya kilala yung Panginoon It is possible to seek God for rescue without actually wanting relationship. Di ba pag nag-share ako minsan ng gospel sa mga, pag nag-evangelize ako, sasabihin ng mga tao, oo, kilala ko naman yung Diyos nyo Di ba? Kilala daw nila yung Diyos natin. Sinasabi ng mga tao, nakakatuwa lang. Wow, nakakatuwa naman po kasi kilala nila yung Diyos natin. Pero iba kasi yung kilala mo lang. Di ba, kunwari, meron kang tao na kilala mo lang, pero wala ka relasyon dun sa tao na yun. Diba? Yes, maraming mga tao. Actually, karamihan ng mga tao, alam nilang may Diyos. They know God. Pero ang kulang, walang relasyon sa Panginoon. Kilala nila maraming tao nakakilala kay Lord. Kasi walang personal relationship with Him. Maraming tao. Kailangan ng Panginoon sa oras ng pangangailangan lang. Pero kapag nakuha na nila, nawawala na ulit. Kapag nakuha na nila yung gusto nila. Sana hindi tayo ganun.
Sana po, nawa hindi lang natin basta kilala ang Panginoon. Meron tayong malalim na relasyon sa Kanya. Yun yung gusto niya. Some people want the plague removed. Minsan gusto natin matanggal lang yung sakit, yung hirap. Diba? Minsan yun lang yung gusto natin eh. But the question is, do you want to have personal and intimate relationship with Him? That's the question. Sige, mawala na yung sakit mo. Nawala na yung sakit mo. Anong susunod? Dapat nga magpasalamat tayo ng todo-todo sa Panginoon. Amen po ba? Sabi dito sa Psalm 51 verse 17, "My sacrifice, O God, is a broken spirit and contrite heart. You, God, will not despise." Nawa po sa atin pong paglapit, paghahain, at pagbibigay sa ating pong Panginoon ng ating mga sakripisyo. Sabi po dito, a broken spirit, a broken and contrite heart that you will not despise. Hindi naman kailangan ni Lord ng perfect. Hindi naman kailangan ni Lord ng, alam mo yun, mga offering na mga high value sa paningin ng tao. Kahit broken ka pa ngayon, pwede kang lumapit sa Panginoon. Hindi mo kailangan maging okay ka bago ka lumapit sa Panginoon. God will not despise us. Amen. Deep relationship. Tama. And number 3, and the last, partial obedience and delayed surrender still resist God. Nako po, maraming tatamaan dito sa partial obedience na kapag sumusunod, paunti-unti lang, delay pa. Sabi sa Exodus 8:25, "Then Pharaoh summoned Moses and Aaron and said, 'Go, sacrifice to your God here in the land.'" Sabi, ang gusto nga ng Panginoon, mag-offer sila doon sa promised land. Hindi dyan sa land ng Egypt. Ang kulit ni Pharaoh. No? Parang gusto ni Pharaoh dito, nagtatry siya na i-negotiate. No? Yung obedience ng mga Israelites. Exodus 8:25. "Go sacrifice to your God here in the land." Ang sabi nga ni Lord, "Let my people go." Sabi naman ni Pharaoh, "No, stay in the land." Dito lang kayo, dito na kayo offer. Minsan may ganyan tayo, nakipag-negotiate tayo di ba? Sabi ni Lord, bitawan mo na. Sabi mo naman, "Lord, babaguhin ko na lang. Ako na bahala magbago sa Kanya." Sabi ni Lord, "Let my people go." Sabi ni Pharaoh, "Stay in the land." Alam niyo po ba, napaka-powerful nitong statement na to? Kasi po, si Pharaoh was willing to appear cooperative. Di ba parang tingnan natin, okay naman sana di ba? Hayaan pa rin naman silang mag-offer Yun nga lang, dito sa land. Di ba? Dito nga lang sa land of Egypt. No? So parang pinapakita dito na cooperative pa rin tong si Pharaoh as long as he could still control the terms. May terms siya may gusto siyang mangyari itong si Pharaoh. But God does not call us to edited obedience. He does not ask for half
surrender. He doesn't ask for half surrender. Gusto ng Panginoon, lahat-lahat ay isuko natin. Hindi partial, hindi edited. Hindi half surrender. Kasi minsan tayo po, sige, susunod ako, pero doon sa paraan na komportable ako. Sige, maglilingkod ako, pero gusto ko may control pa rin ako. Sige, magbabago ako, pero hindi kompleto. May kondisyon. Diba? Para sabi ni Pharaoh, sige, mag-offer kayo sa Lord nyo, pero dito, sa lupang ito, may kondisyon. May kondisyon pa. Minsan ganyan din tayo, di ba? If God has to compete with your conditions, He does not yet have your surrender. Nakakalungkot man, pero ganun talaga. Kapag meron kang mga kondisyon, ibig sabihin, di ka pa totally talaga nagsusuko sa Panginoon. Kapag meron ka pang, Lord, sige po, bibitawan ko na, pero Lord, kasi ito yung gusto ko, sige Lord, bibitawan ko na, ikaw na pong bahala. Kung ano man po yung mangyayari. Pagtuturo yan sa ating lahat. Sige Lord, maglilingkod na ako sa'yo, ikaw nang bahala sa akin. Sige Lord, susunod na ako sa'yo, ikaw nang bahala. Ikaw nang bahala. Take full control, God. Diba? Ang galing ng Bible kasi parang yung nangyayari doon ay turo sa atin ngayon. Wisdom sa atin ngayon. Diba? Huwag ka mag-compromise. Tama. Huwag ka mag-compromise. Hirap niyan. So, number 1, again, ano yung point number 1? God will disturb what we refuse to surrender. Number 2, wanting the plain God is not the same as wanting God. And number 3, partial obedience and delayed surrender still resist God. Opo. Kaya, pag susunod ka sa Panginoon, sumunod ka ng buong puso. Okay? Wag kalahati, wag 1/2, 1/4, 1/8, wag. Kapag susunod ka sa Panginoon, 100%. Okay? Lagyan nyo nga po dyan sa live comment, complete obedience. Complete obedience. Okay? Hindi partial, hindi rin delay. Alam nyo, kapag nag-delay ka, parang ganito, inutusan ka ng nanay mo, anak, bili ka ng suka. Wait lang po. Wait lang po. So, hindi siya complete obedience. No? Partial obedience. Delayed obedience. And delayed obedience is still disobedience. Disobedient ka pa rin. Kapag dinelay mo, kapag partial, kapag half-surrendered ka na ginagawa yon. Kaya kung susunod ka, sumunod ka na lang. Kapag may pinapagawa sa'yo, gawin mo agad. Amen? Huwag nang magpatumpik-tumpik pa. Kung ayaw mo na magpadala ang Lord ng salot sa buhay mo at guluhin pa, di ba? Yung mga bagay na nangyayari sa'yo ngayon. Gusto niyo ba yun? Magpadala si Lord ng plagues? Tapos ikaw tigas-tigas ng puso mo. Huwag mo nang hintayin. Huwag mo nang hintayin. So for our conclusion po, number 1, when Pharaoh resisted, disruption increased. Bakit? Nag-resist si Pharaoh. Kaya nag-intensify yung mga plagues. Bakit? Kasi gustong i-expose ni Lord
ang pride sa puso ni Pharaoh na kanyang iniingatan. Pangalawa, Pharaoh wanted the frogs removed, but he did not want his heart change. True repentance is total transformation of heart. And last, Pharaoh tried to negotiate the command of God. Nakipag-negotiate pa siya. But surrender cannot be rewritten by human preference. Ulitin ko po yung sinabi ko nung nakaraan. Hindi Diyos ang mag-a-adjust sa atin. Hindi siya ang susunod sa mga terms na gusto natin, terms and conditions na gusto natin. Tayo po ang magpapabago based sa preference na gusto ng atin pong Panginoon. Hindi si Lord na mag-a-adjust. Tayo ang magpapabago sa atin pong Panginoon. Amen po ba? Alam niyo po, kung tutuusin, sinasalamin po ni Pharaoh ang bawat isa sa atin. No? Sometimes, madali tayo mag-judge di ba? Pwede nating i-judge si Pharaoh. Kasi itong si Pharaoh, ito napatigas ng ulo, ang tigas-tigas ng puso. Di ba? Parang it's easy for us to judge Pharaoh without even realizing how often we act like him. Sinasalamin ni Pharaoh ang bawat isa sa atin. Kasi nagpa-pray din tayo kapag mayroong mga pressure. Diba? Kagaya ni Pharaoh, nagpa-pray din siya. Nag-promise din tayo minsan kay Lord na magbabago na ako. Diba? Kapag nasasaktan ka, ganun din si Pharaoh. We say yes to God. But only if we can still control the outcome. Tayong lahat ay kagaya ni Pharaoh. Tayong lahat ay minsang nagpa-pray. Diba? Minsang nag-yes kay Lord. Minsang nangako ng pagbabago, pero paulit-ulit nating nabibigo ang Panginoon. Sinasalamin ni Pharaoh ang bawat isa sa atin ngayon. Maraming tao, maraming beses, maraming pagkakataon, nabigo natin ng Panginoon. But real repentance po is deeper than just desperation. Alam niyo po, mga kapatid, hindi na po tayo naghahangad ng magandang buhay na, Lord, maging maayos lang. Lord, gumaling lang ako. Lord, yumaman lang ako. Magkaroon lang ako ng ganitong mga bagay. It's not just wanting life to feel better or to have a better life. Yun nga, na lahat ng mga bagay gusto natin na magkaroon tayo. Pero this time, pwede ba? Gustuhin naman natin na, Lord, gusto ko nang isuko lahat sa'yo. Gusto ko na lang isuko lahat sa'yo. It's not about kung magkakaroon ako ng magandang buhay, kung magiging successful ba ako, but today, I just want to surrender. I just want to surrender. So today, do not just ask God to remove what is uncomfortable. Ask Him to transform your heart. Amen. Ask Him to transform your heart. Yun lang. Magpabago tayo sa atin pong Panginoon.
Amen po ba? So yun na po yung ano natin. Ang atin pong last words. Yan. Real repentance is deeper than desperation. It is not just wanting life to feel better. It is wanting God enough to truly surrender. Palakpakan po natin ang Panginoon. Hallelujah! Praise God! Ang gusto na po natin ngayon, hindi lang magandang buhay, kundi buhay na patuloy na binabago ng ating pong Panginoon. Alam nyo, sayang po kasi yung pag-attend natin sa devotion kung walang nakikitang pagbabago sa atin. Sayang po itong ginagawa natin to kung hindi naman tayo natatransform ng ating pong Panginoon. Amen. Kaya, yun mga kapatid, laban lang. Temporary relief is not true repentance. Hindi porket okay ka ngayon, okay ka na. Kailangan may pagbabago. May pagbabago. Allow God to transform you. Allow God to mold you. Allow God to use you mightily for the expansion of His kingdom here on earth. We are here because God has a reason. We are here, brothers and sisters, dahil meron tayong misyon na kailangan po nating gawin. We are not here just to listen, to watch. We are here because God is equipping all of us. Dahil gagamitin niya tayo in the last days. Tayo po ay mga mighty warriors ng atin pong Panginoon. Nagbibuild ang Lord ng isang empire, ng isang army, ng mga matatapang na mga believers, ng mga Kristiyano, mga intercessors na magpe-pray, mga mag-share ng gospel. Amen. God will use you para maraming mga tao ang manumbalik sa Kanya. Kaya magpalakas ka, hindi lang ng physical na pangangatawan, kundi ng iyong spiritual na buhay. Go forth. Go forth, brothers and sisters, for the glory of God. Palakpakan po natin si Lord. Praise God. God is good. Pray lang po tayo saglit before we end our life for today. Hallelujah, Jesus. Thank you, God. Hallelujah. Thank you, Jesus. Thank you, Lord. Hallelujah, hallelujah. We allow you, Holy Spirit, to minister. I've done my part with the best I can. I preach your word this morning. Ito lang po yung kaya kong gawin. Pero yung mag-move ng kanilang mga puso, it is you, Holy Spirit, who will minister unto us. It is you who will transform us, Lord. Salamat po sa iyong mga salita na kumumpronta sa aming mga puso. Ang iyong katotohanan, Panginoon. Patawarin mo po kami sa mga oras na minsan gusto na lang namin na magkaroon ng relief, temporary relief, ng comfort more than repentance. Forgive us for the moments we cried out just because of pressure but did not truly surrender our hearts to you. Wala po yung tunay na pagsisisi, wala yung tunay na repentance, wala yung tunay na pagsusuko. Lord, search us today. Saliksikin mo ang aming mga puso. If
there is any pride in us, Lord, if there is any compromise, if there is any area, Lord God, na parang nakikipag-negotiate pa kami ng amin pong obedience, bring us to full surrender. Expose it, Lord, and remove it in the name of Jesus. Ayaw po namin, Panginoon, na maging tao na lumalapit lang sa iyo kapag uncomfortable yung nangyayari sa amin. Ayaw po naming maging tao na tumatawag lang sa iyo kapag may mga problema at mga pagsubok. Turuan mo po kami na palagi kang hanapin because you are holy God. Because you are Lord. And because you alone deserve our full devotion, O God. Hindi kami tatawag lang sa iyo pag may pangangailangan. Tatawag po kami sa iyo, Panginoon. Sa oras na kami ay masaya, puno ng pagpapala, may kapayapaan, maayos ang lahat. May you also create in us a clean heart. Renew a right spirit within us, Lord. And give us not shallow repentance, not shallow emotion, but true repentance, Lord. Lasting transformation. Lasting transformation. I declare lasting transformation sa lahat ng mga viewers, members of our community. There will be lasting transformation in the name of Jesus. Help us to obey you completely, to surrender quickly, and to follow you fully, O God. At kung may mga pagkakataon man na iaalaw mo ang discomfort sa aming buhay, give us wisdom, Panginoon, na hindi kami magsasabi na, Lord, tanggalin mo ito, but also, Lord, ang ipapanalangin namin, Lord, what are you trying to change us? Trying to change in us, Lord. Kasi kung iaalaw mo ang mga pagsubok na ito, alam namin may binabago ka lang sa aming mga buhay, Panginoon. Sa susunod, na kami ay mananalangin sa iyo, na may pinagdadaanan kami, ang tugon po namin, Panginoon, surrender at hindi temporary relief. Surrender. Salamat, Panginoon. Pinagkakatiwala ko sa iyo ang aking mga kapatid sa lugar po na ito. Pagpalain mo ang bawat isang manonood sa iba't ibang panig ng mundong ito, Panginoon. Ingatan mo po kami, samahan sa buong araw na ito hanggang mamayang gabi, Panginoon. Take full control of everything, God. Pagpalain mo lahat ng gagawin namin, ang Project Bible Giveaway, Panginoon, ang bawat negosyo, hanap buhay, mga nag-a-affiliate, Lord. Pagpalain mo lahat ng mga mission partners, intercessors, God bless all of them, Lord, in Jesus' name. Moderators, all the viewers, lahat ng mga avid viewers, silent viewers, Panginoon. And to all of those people who are inviting para dito sa gawain namin, Panginoon, bless them indeed, Lord. Pagalin mo lahat na may sakit at karamdaman, payapain ng aming mga puso't isipan, at patuloy kaming lumali, magkaroon ng personal, intimate relationship with you, God. Bless heart-to-heart community, Lord. Bless heart-to-heart community. Provide all the things that we need, Lord. In Jesus' name. Salamat po. Pinagkakatiwalaan na po namin sa iyo ang lahat. Maghari ka, tanggapin mo ang pinakamataas na papuri, pagsamba at pasasalamat. Sa pangalan ni Jesus, lahat po ay magsabi ng Amen. Amen and Amen. Praise God. Hallelujah. Thank you, Lord. Thank you, Jesus. To God be the glory. Amen and Amen. Maraming salamat po for joining us today, mga kapatid. I hope and I pray na na-bless po tayong lahat. Amen? Salamat po. So, sa lahat po ng mga nanonood ngayon, panawagan po ulit, kung kayo po ay merong resources, pinagpala ng Panginoon, pwede po kayo mag-donate ng mga Bibles. Amen? Para po ipamigay natin sa mga walang Bibles sa community. Yung mga OFW natin, I encourage you to give.
Bibles para sa lahat ng mga members natin dito sa community na nangangailangan. At ano pa ba? I'll be on Bethel Music Concert this coming weekends. Praise God. At yun, pa-follow na lang din po ng Heart to Heart, ang akin pong second account. Please support me sa gagawin ko pong pag-affiliate dito sa TikTok. At nawa po, gamitin ni Lord ito para maging daluyan ng pagpapala sa aking buhay. Amen. Opo, yes. Yeah, Heart to Heart. Salamat po mga kapatid. Ipa-share, pa-follow po, pa-share, at isabihin niyo po sa mga mga mahal niyo sa buhay. Yeah. Heart to Heart and Heart to Heart. Yes. Mag-join kayo sa group chat. Make sure na nasa group chat po kayo. Ito, follow nyo lang po itong Heart to Heart page. Magme-message po ako dito ng Google Form na inyong sasagutan para lang po sa lahat ng mga wala pang Bible, ha? Priority natin yung mga wala pang Bible. And yes, intercessors. Ate Rochelle, sorry, pwede bang i-move natin ng 4 p.m.? 4 p.m. yung intercessors meeting. Okay? 4 p.m. 4 to 5 p.m. Pa-announce na lang po sa Intercessors GC. Sa lahat po ng gustong sumama sa Zoom mamaya, 4 to 5 p.m. Sa lahat ng mga intercessors natin, join po kayo. Mag-alarm na po kayo, 4 to 5 p.m. Okay? So, yun lang. Maraming salamat po. God bless everyone. Happy lunch. Thank you guys. Let the love of the Lord, the blessing of the Son, and the sweet fellowship of the Holy Spirit be upon us always and forever. I love you all with the love of the Lord. Salamat po. Thank you po, Mami Jing. God bless you po. I appreciate you. Salamat po sa binigay nyo. God bless po. Salamat po, Ate Analu. Salamat sa lahat ng mga sumusuporta sa aking fitness era. Thank you, everyone. God bless po. Mga kapatid, sana yung 200 na nanonood ngayon, paki-follow po ito, Heart to Heart, para mabilis po tayo makapag-live sa affiliate. Try ko po ditong maghanap buhay sa Heart to Heart. Yan, God bless po. Salamat. Sana yung nanonood ngayon 200 plus ay ma-follow to mo ngayong araw na ito. God bless. Thank you so much po, everyone. God bless everyone. Paalam po. Mag-update po ako sa GC. Okay, mag-update po ako sa GC. Yeah, Heart to Heart and Heart to Heart. God bless. Thank you, Ate M, sa suggest ng Heart to Heart. Ang ganda talaga. Okay, so paalam. God bless everyone. Bye-bye. I love you all with the love of the Lord. I'll be ending this live in 3, 2, and 1. Paalam. Follow nyo po follow Heart to Heart, Heart to Heart. God bless everyone. Alam. Ayusin ko tong account ko na to. Itong Heart to Heart. Okay? God bless. Paalam. I'll be ending this live na to in 3, 2, 1. Happy lunch, guys. God bless everyone.